Matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila kahapon, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong individual. Mahigpit na nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon at malinaw ang direktiba niya na unahin ang kaligtasan ng mga naapektuhan. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha. Sa gitna ng pagbaha, sinabi ni Castro na nakatulong ang nagpapatuloy ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project upang mapigilan ang tuluyang pag-apaw ng Marikina River. Dahil sa proyektong ito, hindi umapaw ang ilog at naprotektahan ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding baha, lalo na't ilang linggo nang walang tigil ang malakas na pag-ulan. Gayunman, binigyang diin ng palasyo na mahalagang gumagana ang mga proyekto kontra baha sa mga ganitong pagkakataon. Kaya naman pinasisilip nito kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa pag-iwas sa pagbaha. Inihalimbawa nito ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyektong matagal nang natenga pero gumagana na sa ngayon matapos makumpuni. Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin ma-monitor to kung substandard ba to. Ang MMDA pinag-aaralan na ang pag-livestream ng lagay ng trapiko para bigyan ng pagkakataon ng mga motorista na dumiskarte, lalo na tuwing masama ang panahon at tukod ang trapiko. Naiintindihan din ng ahensya ang sentimiento ng mga taga Metro Manila dahil sa pagbaha. Pero ipinunto ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na lahat ng kanilang resources ay nakadeploy kahapon. Gayunman, may mga gagawin na rin silang hakbang para kahit paano'y maiwasan ang pagbaha. Ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing waterman, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos, pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal. Tiniyak din ng Malacanang na sapat ang supply ng doxycycline habang patuloy ang pag-uulan at pagbaha na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Samantala, inireport naman ng DSWD na nasa mahigit 1 milyong family food packs na ang naipamahagi at mahigit 700 million pesos na halaga ng DSWD humanitarian assistance na ang nai-release. The Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na nakaimbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. Kenneth, pasyente para sa bayan.